Okay mga boss, mga kaibigan, papakawala tayo habang wala pa yung bagyong uwan. Medyo maganda pa ang panahon, wala pang hangin, wala pang ulan, kalmado pa ang panahon. Pakawala tayo ng ibon. Kasi sa ibon ko, kapag ka mga 2 araw hindi mo pinalipad, nananaba. Lumalaki ang katawan. Kaya mini-maintain ko talaga na araw-araw ko talaga sila mapalipad. Ng umaga, tapos araw-araw sa hapon din pakakawalan. Walang patid, basta umaga, hapon kailangan pakawalan kasi once na sila ay makapagpahinga ng mga isang araw, nananaba ang ibon. Yan po mga boss ang update ng ibon natin. So sa ngayon malapit na ang kanilang training, kaya binabata ko sila ng binabatak sa liparan. Yung mga nakaraan, meron akong mga in-upload. Nung in-upload ko hindi tayo nakapagkwentuhan. Kumbaga, sinusundan lang natin yung lipad ng ibon. So ito yung update ng ibon natin. Bali, ito yung mga pang south natin. So subukan natin ang kanilang mga lipad. Siguro baka mabigla ko to sa 80 kilometers agad ang unang pukol nila. Dahil hindi naman tayo makapag-miptos, kaya ang ginagawa ko, halos araw-araw ako nagpaparond talaga. Walang patid yan. Hindi man tayo makapag-miptos ng mga training kasi dito lang tayo, wala naman tayong ibang mga tropa na pupunta na malayo, kaya dito ko na lang talaga sila binabata. Pero maganda naman ang pagkukondisyon natin ngayon sa ngayon, kasi sa nakikita ko sa ibon ay batak na talaga sila lumipad. At sa nakikita ko sa kanilang pangangatawan, ayos na ayos. Kailangan na talaga nilang mag-training talaga. Kaya baka pag maganda ng panahon maikarga agad to. Baka kung meron 70 kilometers to 60, 80 kilometers na training, ma-training na natin to sila. So yan ang update ng ibon natin mga boss. Content tips lang, meron lang akong i-share sa inyo. Ito ang pinaka the best na gawin natin sa ibon natin ha. Bago tayo magparonda ng ibon, kung gusto nyong umikot na maganda, malakas, pakainin natin sila ng busog. Kailangan busugin natin sila. After 1 hour, paliparin nyo yung ibon nyo. May kita nyo yung lipad ng ibon. Napakalakas. Kasi ang ibon, hindi talaga lilipad ng maganda yan. Kapag gutom, kahit sino naman sa trabaho. Kaya maganda ron. Tsaka dapat ang pinapakain talaga natin, lagi may carbohydrates. Kasi yung carbohydrates po talaga nagpapalakas talaga sa ibon. Hindi ko alam kung anong produkto nila. Kung anong produkto ng iba na pinakakain nila sa ibon para lumakas sa ganyan. So, hindi naman sa pagano, yung paglakas ng ronda ng ibon, paglipad dito, hindi yan nangangahulugan na magka-champion ka na, malakas ng ibon mo pag hanggang dulo. Hindi. Inihanda lang natin yung katawan nila. Inihanda lang natin yung katawan nila kasi malayo ang liliparin nila. Kaya mas maganda maging maskulado sila. Kailangan maging bato-bato kumbaga sa tao bago ilaban. Kailangan matinding training ang danasin nila bago sila makapunta agad na. Lalo na yung training. Pagka umabot na ng mga 200 kilometers, yun. Doon muna natin makikita yung lakas ng ibon. Kung tatapos sila ng karera. Basta yung pagpapalakas ng ronda, hindi po yung basihan ng champion ha. Ano lang yan, inihahanda natin sila para sa malalayong liparan.
Pero pag ang ibon mo lilipad lang ng ganyan, konti, tapos palalakasin mo dahil sa mga gamot, wala tayong aasahan dun. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, lipad. Kailangan natin batakin ng ibon natin sa lipad kasi walang ibang gagawin yan pagdating ng training hanggang karera, puro lang lipad. Kung ang ibon mo ay tamad, nandun na, sige, nandyan lang, masyado mong binibaby, ay wala. Ewan ko lang, pero para sa akin, kailangan, dahil sa tindi ng liparan ng ibon, kailangan mo talaga ng ibon na malalakas, muskulado, yung sanay na sanay ng lumipad. Tsaka yung bloodline. Kasi kapag ang ibon may bloodline, malakas, muskulado, uuwi talaga ng maganda yan. So, tsaka yung pagre-recover, simple lang ng pagre-recover eh. Pagpahingahin mo lang yan, 2 araw. Oo, totoo yan. Pagpahingahin mo lang ng 2 araw yan, manunumbalik ang lakas niyan. Ganun ang ibon. Kahit gaano pa kalayo yan, pagpahingahin mo ng 2 araw, 3 araw, pagpahingahin mo, makaka-recover yan ng ibon. So, ayan yung mga tips ko lang. Pagdating na ng derby, or training, wala tayong ibibigay na supplement. Makikita naman natin yung pagkakailangan na talaga nila eh. Kapag dumating ang ibon sa 200 kilometers, pag dumating ang ibon ay kala mo durog, yung tingin mo durog, parang para siyang gigewang-gewang nung dumating. Ibig sabihin, hirap ang ibon. Ganun yun. So, ang kailangan mo doon, magdagdag pa ng enerhiya para sa sunod na lipad ay hindi sila magkaganon. So, yun lang po yung tips ko sa lahat ng mga kaibigan ko, mga magkakalapat eh. Kung ano yung binibigay nyo sa ibon nyo na alam nyo nakakaganda, para recover, tuloy nyo lang. Basta naibibigay mo ng sapat na maganda, sa dunong na lang ng ibon kung uuwi talaga sila. Basta ibigay lang natin yung kapangailangan ng ibon. Lalo kung may bloodline ng ibon mo, talagang uuwi yan. So ito, mga boss, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan at sa mga tropa nyo dyan, paki-follow naman, pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para maging updated tayo sa mga video. So ngayon lang ako nag-video. Maraming salamat sa suporta at marami pa tayong pagkakwentuhan, marami tayong matututunan na ituturo. God bless po sa ating lahat.